Pilipinas ang third largest producer ng saging in the world. Kaya para makatulong sa mga magsasaka, isang mobile robot system ang binuo na kayang mag-detect ng sakit sa mga puno ng saging. Tara, let's change the game! Robot na kayang makapaglibot sa ekta-ektaryang lupain to map the area. Program pa with computer vision na kayang makakita ng mga puno. At kaya ring makadetect ng iba't ibang klase ng sakit nito. Yan ang Roamer, or Robot for Optimized and Autonomous Mission Enhancement Responses. Ground component ito ng Asimov Program o Autonomous Societally Inspired Mission-Oriented Vehicles. Developed by DOST Advanced Science and Technology Institute last 2023. Ginawa ito para makatulong sa larangan ng agrikultura, partikular sa mga taniman ng saging. Bakit nga ba banana plantations? Dahil hangad ng DOST na ma-address ang problema sa pagkalat ng Fusarium wilt o yung fungal disease na maaring makasira sa mga pananim. Pinivot namin yung project sa agriculture kasi araw-araw natin kailangan ng pagkain. So, mas magiging lucrative siya sa ganun. Gusto namin na magkaroon ng automated solution at matulungang ma-improve yung productivity sa banana industry. Nabigyan ng 24.8 million pesos na pondo ang proyekto, kung saan malaki ang naging papel ng Artificial Intelligence o AI sa programming. Sa halip na sasabihin mo sa computer kung ano yung itsura ng halaman, bibigyan mo siya ng dataset. Tapos siya na mismo yung mag-aaral. Tapos maghahanap ng patterns kung ano bang itsura ng Fusarium wilt. This is Project Roamer at ready na siyang kumolekta ng data. Pero bago yan, i-explore muna natin yung iba't ibang parte niya. Kita natin yung wheels, perfect for different surfaces and different terrains. Ito muna yung LiDAR, and this is solely for area mapping. This is the camera. This is for the disease detection. May modem tayo sa likod just for robot communication. Ready to roll na si Project Roamer. Wow! Pagkatapos mag-ikot ni Roamer, dito niya binabato lahat ng datang makukolekta niya. Ito po yung app na ginagamit ng ating mga developers to study the information. Makaraang maisalang ang proyekto sa laboratory environment. Nakatakda ng itest ang Roamer sa banana plantations. It's another game-changing and revolutionary invention in the agricultural sector. At bukod sa pagtulong sa ating mga magsasaka, ipinapakita din ito ang mga benepisyo sa paggamit ng artificial intelligence. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier. Changing the game! Naghahanda na po ng libreng sakay sa Lunes ang LTFRB sa gitna ng planong protesta ng ilang grupo laban sa rekomendasyon ng Senado na suspindihin ang PUV Modernization Program. Yan po ay kahit hindi tigil pasada ang ikakasa, kundi Unity Walk. Nakatutok si Maki Pulido. Suspension sa modernisasyon! Ayaw tawaging tigil pasada pero marami sa mga nag-modernize na ng kanilang mga pampasaherong jeep at sumanib sa mga kooperatiba ang hindi papasada sa Lunes para magmarcha mula Welcome Rotonda hanggang Malacanang simula alas 5 ng umaga. Unity Walk daw ito para iprotesta ang resolusyon ng Senado na suspindihin ang implementasyon ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Mala show of force daw ito ng 83% ng nag-modernize pero hindi pinapansin. How many of you will be in the Unity Walk? Kami, para bigyan lang namin kayo na mas maliwanag na perspective yan, noong December, libo-libo yung dumalo sa aming paglalakad patungo ng Malacanang. Dahil sa nangyaring ito, inaasahan na mas marami pa, doble o triple ang dami. Ngayon pa lang nagsosorry na sila sa mga maapektuhang pasahero. Pero patikim pa lang daw ito dahil kung sakaling suspindihin nga ang PUV Modernization Program, baka sa susunod daw talagang hindi na namin matansya yung aming mga miyembro at talagang gumawa talaga ng 100% na tigil pasada. Tiniyak namang muli ng LTFRB na sa kabila ng resolusyon ng Senado, hindi sususpindihin ang PUV Modernization Program. In the first place, there will be no suspension. Ang nilabas lang po ng Senado is a resolution
which means it's an expression of their sentiment on certain issues which is not binding to the presidency. May mga ihahanda raw na mga libreng sakay sa Lunes. Pero naniniwala si Guadis na hindi maapektuhan ng mga commuter dahil mamamasada pa rin ang karamihan ng modernized jeepney. For the operators, it's the majority of them and probably their families. For the drivers po, ang warning is at the most only about 10% po para po wala pong major disruption sa daan. Di naman maiwasang mag-alala ng ilan sa mga commuter na nakausap namin. Yung protest action, ako personally sumusuporta po ako. Kasi po, itong protest action to ay napakahalaga sa mga driver, operator, pero dun sa mga sakakaraming mga mananakay, abala. Siyempre, mas pricey pagkadating sa transportation na gumamit ka ng application. Times 3 or almost times 6 na ang pamasahe mo pag jeep ay 13 pesos. Regular fee, ang babayada mo ay 160, 170 or 200. Papunta na dun sa opisina. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Hindi raw haharangin ng Pilipinas ang International Criminal Police Organization o Interpol sakaling magpatulong ang International Criminal Court sa paglalabas ng warrant of arrest sa mga iniugnay sa madugong drug war ng Duterte administration. It's the Interpol's job to serve it. Pag hinarang mo yan, magkakaroon tayo ng repercussions sa country. Sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, aapela lamang ang bansa kung may pulisiya laban o direktang makakaapekto sa international commitments ng Pilipinas. Sa ICC lang din daw tayo kumalas at hindi sa Interpol. Sa ngayon, nakipag-ugnayan na raw ang ICC prosecutor para magpatulong na makapanayam ang 5 taong tinukoy nito sa isang komunikasyon na una nang kinumpirma ni Solicitor General Menardo Guevara ang informasyon pero hindi pinangalanan kung sino. Sabi naman ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa isang social media post, ito ay sina dating PNP Chief at ngayon Senador Bato de la Rosa, dating PNP Chief Oscar Albayalde, dating PNP CIDG Directors Romeo Kramat Jr. at Eliazar Mata at Napolcom Commissioner Edilberto Leonardo. Sagot naman ni Senador Bato de la Rosa, sakaling ihain na ang arrest warrant. Kung lulabas ang arrest warrant at ito isi-serve sa akin ng taga-Interpol, I will not submit to their jurisdiction. I will not submit to their jurisdiction. Dahil alam ko, wala silang jurisdiction sa atin. I will submit to the authority of our government, pero kung ang yan ay kautusan ng ating korte. Pero pag kautusan ng ibang, other than our courts, then I will not recognize it. Mabilis na chikahan tayo para updated sa Showbiz Happenings. Dream come true para kay Kylie Alcantara ang maging cover girl ng Mega Magazine this month. Matagal na nga raw itong minanifest ni Kylie na aminadong pinanghinaan noon ng loob dahil sa bashers. Isa sa mga nagpakita ng support, ang basketball star na si Kobe Paras na malapit sa kanya. Mensahe ni Kylie. Well, thank you. Thank you for the support. Ever since talaga na mas naging closer kami. He is really supporting me. Heads up, Armies! Inilabas na ngayong araw ang English version ng kantang Be Mine ni BTS member Jimin. Kasama yan sa new solo album na Muse. At good news naman para sa Once dahil magkakaroon na rin ng solo debut si Chewie. Ang makne ng Twice ilalabas soon ang kanyang first mini-album na About You. Naghain ng reklamo sa NBI ang aktor na si Sandro Mulak, anak ng aktor ring si Nino Mulak. Ayon po sa NBI, kasama ni Sandro ang ama ng maghain ng reklamo laban sa 2 tao na hindi pinangalanan ng NBI. Ayon po sa NBI, humiling daw ng privacy ang mag-amang Mulak. Sa isang text message sa GMA Integrated News, sinabi ni Sandro na hindi raw siya okay, pero kakayanin daw niya ang kanyang pinagdaraanan. Nauna rito, inireklamo ni Sandro sa GMA Network ang 2 independent contractors nito na sina Jojo Nones at Richard Cruz. Sabi ng network, kasalukuyang gumugulong ang investigasyon. Nauna nang sinabi ng kampo ni Nones at Cruz na hindi sinasalamin ng mga alegasyon ang tunay ang nilang nangyari.
sasagutin daw nila ito sa proper forum kapag natanggap na nila ang kopya ng formal complaint. Dumami ang mga Pilipinong nasisiyahan sa performance ni Pangulong Bongbong Marcos. Base sa survey ng Social Weather Stations noong June 23, 2024 hanggang July 1, 2024. 55% sila ng mga sinurvey. Mas mataas kumpara sa 50% na naitala noong Marso 2024. 28% naman ang hindi nasisiyahan habang 15% ang hindi makapagpasya. Mas mababa kumpara noong Marso. Samantala, pinag-aaralan ng Justice Department ang isasampang reklamo laban sa mga may-ari ng 3 motor tanker sa Bataan na nagdulot ng oil spill. Nakatutok si Darlene Kai. Mahigit 100 sako ng basurang nakuha ng mga kauni ng Coast Guard, DNR, munisipyo at iba pang volunteers sa ikalawang araw ng coastal cleanup sa Barangay San Rafael sa Noveleta, Cavite. Susuriin daw mabuti ang mga basurang ito para makita kung may langis na rin, gaya ng mga basurang nakuha sa Tanzac, Cavite nitong Miyerkules. Ayon sa DNR, 2 mg per liter ang national standard para sa oil and grease content sa tubig. Pero abot sa 7 mg per liter ang langis sa water sample mula Navotas nitong July 30. Sunod na mataas naman sa Bulacan at Rosario, Batangas. Mas mataas din sa standard ang nakuha sa Maynila, Pasay at Las Piñas, Cavite boundary. Pero paglilinaw ng DNR, hindi pa tiyak kung galing sa Terra Nova ang mga yan. The Philippine Coast Guard and the DOST are working on yung tinatawag po natin fingerprinting para masabi po natin kung the actual source of the oil contamination in these particular areas na may exceedance ay galing po dun sa Terra Nova. The incident is not over. Sa Barangay Lamaw sa Limay, Bataan naman, pasok na sa standard ang langis na malaki nang ibinawas kumpara noong July 26. Kung mga isda ang pag-uusapan, kontaminado na ng petrochemicals ang mga isdang nakuha sa mga bayan ng Noveleta at Rosario sa Cavite base sa sensory evaluation ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Pero ito raw ay bago pa nakakita ng oil slick sa area. Hindi naman nakitaan ng langis sa mga fish sample mula sa Cavite City at mga bayan ng Tanza at Naik. Pinatigil po muna yung pag-harvest po nung mga isda doon sa mga areas na meron ng mga nakitang oil slicks para po maiwasan po yung food poisoning. Dahil sa 3 magkakasunod na aksidente ng motor tankers na MT Terra Nova, MKTR Jason Bradley at MV Marola 1 sa Bataan, dapat may kasuhan ayon sa Interior Department. Kailangan kasuhan talaga. This is a great, not only a health hazard for everyone, we review procedures. Bakit sa lugar na to parang ang dami na yata lumulubog? Sikpitan natin. Pinag-aaralan na ng Justice Department ng reklamong isasampa laban sa mga may-ari ng barko at iba pang maaaring responsable sa insidente. A crime was committed against our people and our environment. All 3 are interconnected, we believe. The first 2 vessels especially. Wala tayong pakakawalan dito. Hindi pa rin nagbibigay ng tugon ng may-ari ng Terra Nova habang sinisikap pa namin kunan ng pahayag ang mga may-ari ng 2 iba pang barko. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Sa latest na text ng kumpanyang may-ari ng motor tanker Terra Nova, sinabi nitong hindi muna sila sasagot sa mga tanong nito. Ipapadala raw nila ang mga tanong sa kinuha nitong Media Relations Company. Looking forward na si Diana Zubiri sa pagsalang niya sa taping ng upcoming series na Batang Riles. At bilang unang tagapangalaga ng Brilyante ng Lupa, may mensahe rin siya sa bagong hahawak nito na si Bianco Umali sa Encantadia Chronicles Sangre. Makichika kay Lars Santiago. Bakasyon lang ang unang pakay, pero sunod-sunod na dumating ang oportunidad para kay Diana Zubiri. Kaya naman labis ang kanyang pasasalamat. Una na riyan ang paglalaro nila ng kanyang pamilya sa Family Feud. Laban sa team ni Rufa May Quinto. Let's go, go, go! Led by... Bukod dyan, raring to go back to acting na rin si Diana ngayong nakapag-story conference na sila para sa GMA Prime series ng mga Batang Riles. Matagal-tagal din siyang napahinga sa pag-arte, kaya naman nilulook forward na raw niya ang pagsisimula ng taping. Siyempre po gusto ko na po ulit
ranasan yung nasa set ka, nagtitaping, tapos kasama mo ulit yung mga ibang artista kasi matagal ko siyang hindi na-experience. So excited ako. Excited rin si Diana na makakatrabaho niya ang mga young stars na bida sa serye sa pangunguna ni Miguel Tan Felix, Cocoy De Santos, Rahil Bayria, Bruce Roland at Antonio Vinson. Natutuwa rin si Diana na habang nasa Pilipinas siya, ginagawa ang Encantadia Chronicles Sangre. Sobrang malapit daw sa puso niya ang Encantadia, lalo't isa siya sa mga OG na Sangre. At ginampanan niya rin ang karakter ng sinumpang diwata na si Lila Sari sa Encantadia 2016. Masaya po ako kasi ito yung pinanggalingan kong show, and then until now, after almost 20 years, gagawin na naman siya, and siyempre, mauungkat yung pangalan natin, babalikan kung ano yung previews na ginawa namin. And I'm very excited for Bianca and dun po sa lahat ng mga bagong gaganap. War Santiago, updated sa showbiz happenings. Well, and that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano. Happy weekend, mga kapuso! Miss Mel, Miss Vicky, welcome back. Emil? Thank you. Well. Welcome back, Vicky. Thank you. Sobra ko kayong na-miss. Miss ka rin namin. And happy weekend sa inyong lahat. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.